Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na down with evidence. Ako grabe mga kabibig ha. Ito ang latest news ngayon. I don't know kung totoo ito, pero pinag-uusapan ito sa social media na kung saan ang Sultan ng Brunei, si Sultan Bolkiah, nag-alok ng murang langis. Wow! Brunei, isa sa mga pinagkukunan ng langis ng Pilipinas. So, nag-alok sila ng murang langis. Pero, kapipig, ang problema ngayon, hindi kasali ang Pilipinas dahil kay BBM. Hala ka. So meaning hindi gusto ni Sultan Bolkiah si BBM? Hindi gusto ni Sultan Bolkiah ang pamumuno ni BBM? Ito ang pinag-uusapan ngayon. China, hindi mag-aalok yan. Japan, Korea, talagang they conserve their oil. Pero paano ang Pilipinas? Meron ba tayong naipon or na-save na langis? Wala naman na. Tapos si BBM, nagsuroy-suroy na sa laing lugar, tapos sabihin niyang, oh, yung mga ano natin, daily needs, nasa sakto pa ang presyohan, hindi pa nagtaas. Hala, BBM, sure ka dyan? Tapos ang bibigyan lang ng subsidy ni BBM yung taga Luzon. How about Visayas at Mindanao? Meron kasing 5,000 pesos subsidy para sa mga sa tricycle driver or kung sino man bibigyan. Ay, ewan ko kung sino ang una nagbigyan, mga tricycle driver yata or mga motorista. O yung motorcycle or hindi ko kabaka. Pero ang sinisigaw ng Visayas at Mindanao, isali nyo naman po kami. Kasi Pilipino din kami, mga taxpayers din kami. Bakit lang nakasentro sa Luzon? Yun na nga, mga kabibig. Mahihirapan talaga si BBM kung sino man ang kaniyang politiko na tatakbo sa 2028 kung ganito ang mindset niya na unahin niya ang Luzon at kalimutan ang Visayas at Mindanao. Habang ngayon kabibig, init na ngayon, sobrang init, mas lalong tumataas ang presyohan ng langis. Grabe. Yung iba, pumalo na sa 110, 120. Sabi ng mga chismosang palaka. Ito kabibig ha, good news pa sana ito sa atin kung magbigay ng murang langis, nag-alok ng murang langis or may diskwento ang Sultan ng Brunei pero hindi kasama ang Pilipinas. Ang sakit naman yan, kabibig. Ano nangyari? Oy, ito sabi ni Jason sa yan yan ito sabi ni Jason sa may narinig na ba kayo mula sa gobyerno kung paano ang gagawin nilang problema ng kawalan ng supply ng petro products? As it is, China and Brunei are not selling us. Singapore, Japan, and South Korea are keeping their supply para sa kanilang mga bansa at mamamayan. I don't think Russia will sell us because Bongit and Ukraine Zelensky are BFF. Ito sabi ni Roberto Tinglao, China won't give the Philippines a liter of gasoline even if Marcos begs for it. With the oil crisis, I hope the likes of retired Justice Antonio Carpio, Senator Vicente Soto, and Panfilo Lacson, Tariela, and the rest of the pro-American mob of Little Minds claiming that those like me who have advocated an objective view of our South China Sea disputes realize that we're not being pro-China for doing so, but only steadfastly pro-Filipino using our minds. Ito na kabibig. Yan. Sultan ng Bolkiah nag-alok ng murang langis sa mga neighbors, PH excluded. Hala ka. Ayon sa ulat, ang desisyon ay direktang tugon sa pagsuporta ng administrasyon sa Israel sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ayun pala ang rason. Kasi si BBM sinuportahan ang Israel. Kaya itong si Sultan Bolkiah hindi bibigyan ng murang langis ang Pilipinas. Hala ka, paano yan kabibig? Paano yan? Basahin natin ha. Ang full document. Hinanap ko ang document pero may nakita akong share sa Facebook. Ito kabibig ko. Basahin natin ha. Ito. Itong from Sol. Basahin natin ha. From Sultasa Sabarit Islamic Preaching. Magandang balita, Brunei Darussalam nag-alok ng murang langis, Pilipinas excluded sa kasunduan. Sa gitna ng nagbabagang tensyon sa Middle East at ang patuloy na pag-akyat ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, isang malaking balita ang yumanig sa geopolitics ng Southeast Asia.
Nagpahayag ng kahandaan si Sultan Hassan al-Bolkiah ng Brunei Darussalam na mag-supply ng mga mas murang langis para sa kanyang mga karatig bansa sa rehiyon upang maibsan ang epekto ng krisis ng enerhiya. Ang dahilan ng exclusion o hindi kasali ang Pilipinas. Gayunpaman tila naiwan sa labas ng pintuan ang pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ayon sa mga ulat mula sa diplomatikong lupon, tahasang ini-exclude ng sultan ang Pilipinas sa nasabing oil discount. Ang dahilan, ang hayagang pagsuporta ng Administrasyong Marcos sa Israel sa gitna ng nagaganap na giyera sa Iran at Gaza. Isang hakbang na hindi ikinatuwa ng Brunei bilang isang bansang Muslim na nandigan para sa kapayapaan sa Middle East. Ang kondisyon at pag-asa sa Mindanao. Mindanao. Ngunit may iniwang siwang ng pag-asa ang sultan. Sa kabila ng pag-exclude sa buong bansa, nagpahayag ang Brunei na handa itong magbigay ng supply ng murang langis para lang sa rehiyon ng Mindanao. Ang mahalagang kondisyon, ang pakikipag-ugnayan ay dapat dumaan mismo sa mga Muslim sa Mindanao or Bangsamoro Leaders Community. Tinitingnan ito bilang isang pagkikilala sa ilalim ng ugnayang pangkasaysayan at pananampalataya Islamic Solidarity sa pagitan ng Brunei at ng mga kapatid na Maranao, Maguindanao at Tausug. So ang Mindanao lang ang bibigyan ng murang langis ni Sultan Bolkiah. Isang mensahe ng pagkakaisa. Sa puntong ito, malinaw ang mensahe ng Brunei. Ang diplomatikong relasyon ay hindi lamang usapin na ng gobyerno sa gobyerno, kundi usapin din sa paninindigan at prinsipyo. Habang ang bansa ay nahahati sa pananaw ng Middle East crisis, ang Mindanao ay nakakita ng pagkakataon na protektahan ang sarili nitong ekonomiya sa tulong ng mga kaalyado sa pananampalataya. Ano ang inyong pananaw na naging desisyon ng Sultan Bolkiah? Nararapat ba na gamitin ang langis bilang diplomatikong panukat sa ating panindigan sa Middle East? Hala kabibig. Totoo kaya ito kabibig? Nako, ang Mindanao ay mabibigyan ng murang langis ni Sultan Bolkiah ng Brunei Darussalam. Pero Visayas at Luzon, delikado pang hindi mabibigyan. Kasi ini-exclude kasi ng ng sultan ang Pilipinas dahil si Marcos ay talagang tahasang inihayag ang pagsuporta ng Israel. Pero sa bago na namang dito ang Mindanao, may pag-asa ang Mindanao, parte ng ating whole Mindanao na makakuha ng murang langis para sa rehiyon ng Mindanao. Hala ka. Dapat daw ang kondisyon niya ang pagkipag-ugnayan at dapat dumaan mismo sa Muslim sa Mindanao, Bangsamoro Leaders and Community. Isa na itong pagkakilala sa malalim na ugnayan ng pangkasaysayan at pananampalataya sa pagitan ng Brunei at mga kapatid na Maranao, Maguindanao at Tausug. Totoo kaya ito kabibig? Wala pa naman tayong nakukuhang impormasyon sa Malacanang kung totoo man ang news na ito or hindi, pero usap-usapan ito ngayon na tila ang Mindanao ay hindi makakaroon ng krisis sa langis kasi tutulong si Sultan Bolkiah. Mag-aalok ng murang langis para sa Mindanao. Basta lang magkaroon ng magandang komunikasyon at diplomatikong relasyon ng pagkakaisa. Naku po, ano ang iyong reaksyon hinggil dito? Si BBM, ang ginawa niya ngayon ay nagsuroy-suroy na siya sa iba't ibang parte ng Luzon para tingnan kung tumaas ba ang presyo ng pangunahing bilihin. Sabi naman ni BBM, hindi pa, okay pa ang presyohan ngayon. Ito ngayon nagka-problema na ang Pilipinas dahil sa sobrang taas ng presyo ng gasolina. Everything is normal, sabi ni BBM. Wala daw problema sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Normal lang daw yan. Hala ka. So anong gawin natin, BBM, kung tumaas, normal lang daw? Ito ganyan ha. Sir, may ayuda for the transport sector. Paano po yung middle class? Ano po aasahan from the government ng ordinaryong Pilipino na hindi nagko-commute, sir, but nagda-drive? No, this is what we are doing. That's why we're looking at the pricing. This is for ordinary Filipinos. So that's Sir, sa fuel. I'm sorry? Sa fuel, sir, for the Filipinos who don't commute but drive but are still not that well off, what can they expect from the government? How can the government aid them?
We just have to. That's right. That's why we have the authority for the excise tax to move the excise tax. That's why we have asked for several. But we are worried. What we are worrying about right now is is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has conservative sila. So, but right now we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. So that's our main concern. So Yeah. so far we've been able to keep everything at normal levels. Normal level Everything na is pala. normal. Only toward Don't worry na. our vendors are cooperating and they are keeping the prices down at normal from what we were maybe a month ago. Pareho pa rin. Sir, may ayuda for the So everything is normal, no need to worry. Normal po ba ang pagpatuloy na di marami ang nagugutom na walang trabaho at pataas ang presyo ng bigas, tubig, pamasahe at kuryente lamang ang korupsyon? Normal lang ito ni BBM. Normal lang tao ito. Hain na naman si Ngagba, tuyot siya na mamayat at ang utal naman, the worst and the weakest person in the Philippines. Don't worry, magkano na lang iuwi namin sa aming sahod. Hirap intindihin kung anong sinasabi. Ang sabi ni Digong, only the AFP can check corruption kasi takot pag sila magtanong, itahimik kaya wala pang asa hanggang bangag ang namumuno. Ano naman ang trip mo, bangag? Paano mo nasabi yan? Normal ka na normal. Naghihirap na ang mga Pilipino, naghahanap na sila ng murang bigas. Pamamura ka talaga sa taong ito. Kung nakakamatay lang ang mura, matagal na itong taong ito nangisay. Nanunuyo si bangag tutut na. Oh, di ba? Normal lang daw kabibig. Walang problema. Normal. No need to worry. Tagilid na po ang kabuhayan ng mga Pilipino. Langis issue na LPG at iba pa, pero normal lang kay BBM. At normal a month ago, pareho pa rin. Saan ka ba ang planeta ng galing bangag? Grabe, lutang-lutang. Normal kaya dahil lahat pera ng malita, wala na alam sa mga mahirap na adika. Anong expect ng Pilipinong sa taong addictus? Wala ka talagang problema, nanakaw mo na sa sobrang dami mong nanakaw. Yan kabibig ha. Yan ang reaction ng ating mga netizen after lang narinig si Bongbong Marcos na normal lang daw ito. Again nga, normal ba? for the transport sector, paano po yung middle class? Ano pong aasahan from the government ng ordinaryong Pilipino na hindi nagko-commute, sir, but nagdadrive? But no, this is what we are doing. That's why we are looking at the prices. This is for ordinary Filipinos. So that's the. Sir, sa fuel. I'm sorry. Sa fuel, sir, for the Filipinos who don't commute but drive but are still not that well off, what can they expect from the government? How can the government aid them? We just have to. That's right. That's why we have the authority for the excise tax to move the excise tax. That's why we have asked for several. But we are worried. What we are worrying about right now is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has conservative sila. So, but right now we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. So that's our main concern. So so far we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. Only toward our vendors are cooperating. And they are keeping the prices down at normal from what we were maybe a month ago. Pareho pa rin. Sir, may Lang pala lahat ayon ni BBM. Pati presyo, normal. Kahit tumaas na ang langis, ang presyo ng langis, normal lang sa kanya. Kasi mayaman ka, kaming mahirap, hindi yan normal. Bilang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. So ano kaya, Ay nako, ewan, normal lang daw ni BBM lahat.